with an outstretched arm. I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Naging mabait po ba ang Panginoon sa inyo? Amen? Sige po, for all you've done. For all you've done in my life. Yes, Lord. You took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. You took my sin and my shame. Hallelujah. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart. With a grateful heart. With a song of praise. With an outstretched arm. I will bless your name. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank sa lahat, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank Kantahan natin ang Panginoon. Salamat po. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. God is good. God is good. All the time. And all the time. God is good. Gaano po kabuti ang Panginoon sa inyo? Sa inyo. Sobra-sobra. Hindi ko mabilang lahat ng pagpapala ng Panginoon. Amen? Lord, we're gonna sing about your goodness this morning. Tunay nga po, ikaw ay tapat sa habang buhay. Kahit anuman pong bagyo ang dumaan, salamat po. Kahit meron kaming pagsubok at problema, salamat dahil ikaw ay mabuti pa rin, Panginoon. Meron ka pong purpose. Meron kang inaayos sa amin. And
Lord, we want to thank you for all of the blessings that you have given us. Kahit yung mga hindi namin nakikita at napapansin, salamat po, Panginoon. We will sing of your goodness this morning. Hallelujah. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Hallelujah. In all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, Lord. And all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Hallelujah. Ang tinig mo, Panginoon, ang tinig mo, siyang gabay sa kasakitan, at nariyan ka sa gitna ng kadiliman. Ika'y aking kaibigan. Yes, Lord. O Diyos, aking Ama, at ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpatay ng hanggat ako'y nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti, ika'y mabuti magpagay ng hanggat ako'y nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kahit may bagyo, kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ay iaalay ko, lahat
lahat ng bagyong dumaan sa amin. Pupurihin ka pa rin namin, Panginoon. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Yes, Lord. In all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. In all my life you have been faithful. Kapatid, alalahanin mo lahat ng pagkakataon. My life you have been so good. Lahat ng pagkakataon naging mabuti ang Panginoon sa iyo. That I am able. At wala siyang hinihinging kapalit. Will sing Minahal ka niya. the goodness of God. Hallelujah. Ika'y tapat, Panginoon. Ika'y tapat sa pambuhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Can we just take this moment to think about God's goodness? Kapatid, ano ang gusto mong ipasalamat sa Panginoon ngayong umaga? Salamat, Panginoon, dahil buhay po ako. Ang dami ko pong pagkakamali, pero salamat, binigyan mo ang panibagong pagkakataon. Salamat, Panginoon, ligtas kami. Kapatid, anong gusto mo ipasalamat sa Panginoon ngayong umaga? Papasalamat ka ba sa iyong pamilya? Hindi man kayo yung pinakamayamang pamilya sa mundo, pero buo kayo at masaya kayo. Lahat yan ay dahil sa grasya ng Panginoon. Salamat, Panginoon, sa aming kabuhayan, sa aming trabaho. Marami pong hikahos ngayon, pero salamat po. Consistent, Lord, regular yung aming kinukunan ng hanap buhay. Panginoon, salamat po dahil na-enjoy namin ang buhay. We have all of these opportunities. Maraming problema, Panginoon, pero higit na mas marami ang blessings. Higit na mas marami ang blessings at opportunities, Panginoon. Kaya hindi na po kami magreklamo. Hindi kami magtatampo sa iyo at magagalit sa iyo. Dahil alam namin kung meron mang pagsubok, merong inaayos na ugali sa amin yan. At higit na mas marami ang pagpapala. All our lives, you have been faithful, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. With every breath that I am able, oh, I will sing. Kantahin natin muli, all my life. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness
of God. All my life, you have been faithful. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. And all my life, you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life, you have been faithful. Hallelujah. And all my life, you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Thank you, Jesus. Hallelujah. God is good. And all the time. Palakpakan po natin muli ang Panginoon. Last week, puro bagyo at baha. Ngayon naman po, panalangin natin, uulan ng pagpapala. Amen? Do you believe it? Sabayin niyo po kami pumalakpak. Thank you, Jesus. Kung kami ay luluhod sa iyo, ay sasamba kami iyo. Diringin at ang bayan ito'y iyong pagagalingin. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayan ito, Diyos, O Diyos. Sa iyong kabutihan, sa iyong kabutihan, kami ngayon iyong bayan, pinili at inalaga. Ang pagsama sa'yo'y walang hanggan. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayan ito, Diyos. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayan ito, Diyos.
Blessed morning, everyone. Today's scripture reading is found in the book of Deuteronomy, chapter 28, verses 1 to 8. We'll be reading the verses alternately. If you fully obey the Lord your God and carefully keep all his commands that I am giving you today, the Lord your God will set you high above all the nations of the world. Your towns and your fields will be blessed. Your children and your crops will be blessed. Wherever you go and whatever you do, you will be blessed. The Lord will guarantee a blessing on everything you do and will fill your storehouses with grain altogether. The Lord your God will bless you in the land he is giving you. May God bless the reading of his precious word. May now be seated. Amen. Kamayan natin ang ating katabi at sabihin natin, salamat at buhay ka. Hindi ka binaha. Maganda yung kanta yung uulan ng pagpapala, pero mas gusto ko ata yung babaha ng pagpapala eh. Makwento ko lang po sa inyo bago tayo mag-umpisa. Parang naging passive na ako dun sa mga nangyayari sa ating buhay, lalo yung baha. Kasi siyempre naman nakatira tayo dito sa mataas na lugar. Pero kahit wala tayo doon sa baha, feel natin na nasa baha tayo dahil halos lahat ng balita, mga kwentuhan, tungkol sa mga lumubog na bahay. Sino ba sa inyo rito lumubog ang bahay? At least na baha kayo? Isa, dalawa. O konti lang, ano? Hindi kagaya yung church natin sa Montalban. O hanggang bubong yung baha doon. Kaya yung mga nakatira doon sa phase 2 ata yun, wala na halos bumalik, umuwi na ng probinsya. Kasi hanggang bubong yung baha nila eh. Nagkaroon ng church doon dahil sa baha. Nung bumaha yun, nagbigay tayo ng ayuda sa mga tao. So, doon tayo nakapag-ipon ng tao hanggang nagkaroon ng church doon. Pero ngayon, pangatlong baha na. Sawan-sawa na yung mga tao talaga. Kaya yung iba sa sobrang sawa nila sa baha, nagsuswimming na sa baha. Ginawa ng resort yung yung baha eh. Well anyway, ganun ang mga Pilipino. Napaka-resilient natin. Saka matibay talaga tayo sa pagsubok. Sa tingin ko, yun ay isang pagpapala na bilang isang Pilipino. Amen? Yung mga kwento sa abroad na yung mga Pilipino, ang galing magtiis. Ang galing magtipid hanggang makaipon, hanggang naging masagana yung buhay nila. Sa akin, ay pagpapala na pinagkalob sa atin ng Panginoon. Ngayong umaga, ang gusto ko sanang gawin, i-revolutionize natin yung idea ng tungkol sa pagpapala ng Diyos. Kasi napansin ko sa nagdaang maraming taon, mali yung pananaw at konsepto ng mga tao sa blessing ng Panginoon. We always say, blessed, o blessing, pero hindi ko alam kung naintindihan talaga natin. So ngayong umaga, sana makadagdag ako dun sa pagkaunawa nating lahat. Because today, we're going to talk about getting ready to receive God's blessing. Are you ready to receive God's blessing? Yan, medyo lakasan mo ng konting boses ko kasi napagod ako sa concert kagabi. Alam niyo po ba na ano ba yung tinatawag nating blessing? Sige nga, gusto kong, kunyari family feud ito. Ano ba yung sinasabing blessing? Ha? Sa Tagalog, ano nga yung blessing na sinasabi natin? Ano nga yung ang tinagalog nila yun? Ano ba yung sinasabi nating blessing na gusto natin matanggap? Ha? Sige, tama naman yung mga sagot ninyo. Pero ito yung gusto ko maintindihan natin eh. Ang pagpapala ng Diyos ay tugon sa ating pangangailangan.
Amen? Ano ulit ang pagpapala ng Diyos? Tugon sa ating pangailangan. Philippians 4:19. And my God shall supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Walang limit ang kayang gawin ng Diyos para sa atin. Na i-provide niya para sa atin. Yun ang blessing ng langit sa atin. Blessing para sa ating pangangailangan. Kung ikaw ay may sakit at nahatulang ka ng mabuhay ng 2 linggo, kung bigyan ka ng 2 milyon, blessing ba yon? Ano ang gusto mong maging blessing? 20 million o makaligtas ka sa karamdaman mo? Di ba? Bibigyan kita ng 20 million pero mahuhulog ka sa tulay. Anong gusto mo? Maligtas o may 20 million ka? Doon naging liko ang isip natin. Iniisip natin kung ano yung gusto natin at ibinigay, ang tawag natin doon blessing. Ang blessing nga ay yung ibinigay ang kailangan mo. Kaya pag tinanong ka, are you blessed? Siyempre sagot mo, yes, I am so blessed. Bakit? Kaninang umaga nagising ka. Every gising is a blessing. Maraming hindi nagigising Lalo yung mga matitindi ang utang, ayaw na nilang gumising Yung mabibigat ang problema, ayaw nang gumising. Pero kung nagising ka sa araw na ito, you are blessed by God. Kayo, congratulations, nakapunta kayo ng simbahan, nakapaglakad kayo. Marami ang hindi nakakapaglakad. Meron tayo isang sister na na-aksidente siya nung one Sunday, papunta rito, nabunggo yung sinasakyan nilang motorsiklo. So, ilang araw din niyang ininda yun. Sabik na sabik siyang makapagsimba. Nakapaglakad na kanina, nakabalot yung binti niya. So, nakasimba na siya, tuwan-tuwa siya. So, blessing yung ganon. Kung ano yung kailangan mo at ibinigay ng Diyos, ikaw ay pinagpala ng Diyos. Sino sa inyo rito nag-almusal? Ililibre ko kayo ng Jollibee pag hindi pa kayo nag-almusal. Pero kung kayo ay nakapag-almusal kanina, marami ang hindi pa nakapag-almusal ngayon. You are blessed by God. Amen? Ito pa, pinakamatindi sa lahat, nabaha ka. Tapos walang tubig, mula nung Biyernes hanggang ngayon, hindi ka pa nakakaligo. Sino sa inyo rito nakaligo kanina umaga? Taas ang kamay. You are blessed, nakaligo kayo. Napunta ako sa probinsya 4 na araw ata. At dahil, ano ba yung insidente na nangyari doon? Hindi ako nakaligo ng 4 na araw. Grabe ang mga Pilipino talaga kahit nasa Europa. Nagtataka ako, kasama na rin ako doon. Hindi ka makatiis na hindi maligo. Bakit ganon? Yung mga puti, kahit isang buwan, di sila maligo, okay lang, pabango lang ng pabango Kaya sabi lang, biro doon, pag tumayo na yung short at hinubad, ang tagal lang din naliligo yun. Pero tayo, napakamatibay ng ating, yung naturalesa natin, saka tayo, matiisin. Kailangan natin yung pag nasa abroad ka Yun ang bless ng Lord sa mga Pilipino talaga. Kayang-kaya nila magtiis kahit nasa saan sila. So, ikaw ay nagising kaninang umaga, sabi ni Pastor Jerome, ikaw ay malusog. Yan ay blessing na. Ikaw ay marunong mag-disposisyon. Marami kang pinagdaan ng problema, pero nagawaran mo ito ng pag-aayos dahil sa karunungan binigay sa iyo ng Diyos. You are blessed by God. Marami kang kaibigan. Anong kasabihan? Kung marami kang kaibigan, marami kang mauutangan. You are blessed. Maraming dadamay sa iyo, di po ba? So, paano ba tayo maghanda sa pagpapala ng Panginoon? Kaya lang, may puna uli ako. Bakit ba masyado tayong focused sa blessing? Di ba? Minsan nakakalimutan natin yung blesser. Puro blessing. Pag magpipray tayo, ang content ng prayer natin, yung matatanggap natin. Pero wala tayong inilalagay na sandali para doon sa magbibigay ng ating pangangailangan. Siguro minsan nagtatampo din ang Diyos sa atin, bagamat hindi niya siguro gagawin niya. Pero kung ako ang Diyos, magtatampo ako Dahil minsan ng mga tao, nakafocus sila sa blessing, hindi doon sa blesser. Ngayon, bakit naman puro blessing iniisip mo? Ito, natuklasan ko. Base sa sabi-sabi sa Family Feud. Ang una, dahil gusto nilang mag-prosper. Lord, you bless me so that I will have prosperity. Yun ang top answer Pangalawa,
Validation. Kita nyo na, pinagpapala ako ng Diyos. Na ako'y malapit sa Diyos. Pangatlo, comparison. Meron ako nito, siya wala. Di ba? Yung ugali natin na hindi natin maalis-alis, yung pagkukumpara, o kaya yung spiritual superiority. Tignan natin kung sino ang mas pagpapalain, mas lalago ang buhay. Sino sa atin ang mas pinakikinggan ng Diyos. Yun ang mga dahilan natin minsan kaya nakafocus tayo sa blessing, hindi sa blesser. At doon tayo nalalayo. Ngayon, ang problema ganito po. Ang problema, yung blessing ng Lord, favor niya. O ang tanong, ikaw ba ay pinapaboran ng Diyos para pagpalain ka niya? Anong feel ninyo? Pinapaboran ba kayo ng Diyos? Sa palagay niyo ba nakuha niyo yung pagkasiya ng Diyos sa buhay ninyo? Na sa isang pagkakataon na nangailangan kayo, wishful thinking lang, o kaya silent prayer, sinabi mo, Lord, kailangan ko po ng kalahating milyon ngayon kasi meron akong gustong bilhin. Thank you, Lord. Mamaya, dumating na yung kalahating milyon. Nagawa mo na yung dapat mong gawin. So, ang feel mo ngayon, well-favored ka ni Lord. Bakit? Kasi siguro, may mga bahagdan yung level ng iyong pagiging pagkakatiwala ng Diyos. Halimbawa ito, yung you become a vessel of honor. Alam niyo, pag vessel of honor kayo yung sisidlan na gustong-gustong lagyan ng Diyos kasi ang Diyos ay mapupuri. May mga ganun Teka, inom lang po tayo. Yung iba kasi, pag dines sila, hindi man lang nila masabi ang pangalan ng Diyos at magpasalamat. Pero yung mga vessel of honor, pag nilagyan mo lang ng konti yan, magpupuri sa Diyos yan Dinig na dinig ng mga tao na may natanggap lang siyang konti, nagpupuri na siya sa Diyos. O ito, yung pangalawa, special container. Merong gustong ilagay ang Diyos sa buhay mo, ikaw ay pinili niya, hinubog niya para lagyan talaga ng gano'n. Halimbawa, yung yaman. Yung mga special container na tinatawag for a specific purpose, sila yung lalagyan ng Diyos ng 20 million o 100 milyon. Bakit? Naihanda yung container Pero yung hindi handa, lagyan mo lang ng 1,000 yan, magwawala na siya sa kali. Mawawala na siya sa Panginoon. So, hindi tayo ready. Hindi nagawang yung sisidlan ay ayon at tugma doon sa pagpapala ng Diyos. Yung huli, yung choice vessel. Yung sa karamihan ba, hindi naman to lottery o kaya bingo sa karamihan ba, sa iyo bumaba yung pagpapala ng Diyos. Sa karamihan ng mga tao na nagnanais na maging sisidlan ng pagpapala, sa iyo bumaba. So anong gagawin mo kung ikaw ay choice vessel? Magpapasakaw pa lang sa Diyos kung anong gusto niyang gagawin. Hindi mo pinag-aarian yung natanggap mo, inaako mo na ito ay sa Diyos. Kaya bahala ang Diyos kung paano gagamitin yon. Ang daming mga sikot-sikot din mga panuntunan doon sa pagpapala ng Diyos. Yung paghahanda ng sarili, yung pagiging tamang tao para tumanggap ng blessing ng Lord. Bakit ka humihingi ng isang bagay na hindi naman may pagkakatiwala sa'yo? Humihingi ka ng sasakyan. Wala ka namang driver's license. Di ka naman nag-aral magmaneho. Kung bigyan ka kaagad ngayon, hindi mo rin magagamit. Di po ba? Naisip nyo ba yon? We ask the Lord for many blessings, pero hindi naman tayo ready na sisidlan na paglalagyan ng pagpapala ng Diyos. So, kinakailangan ihanda natin yung ating sarili. Amen? So, we're going to talk about 4 preparations for the blessings of God. Para maging vessel of honor, special container, o choice vessel. Number 1, you must be connected to Christ. Ikaw ay dapat ay nakakonekta sa ating Panginoong Jesus. Bakit? Dahil siya ang pinagmumulan ng lahat ng bagay sa buhay mo. Don't get me wrong, hindi ko sinasabing hindi ang Ama pinagmumulan. Kaya lang, ang daluyan at sisidlan patungo sa atin ay ang ating Panginoong Jesus at dapat nakakonekta tayo sa Kanya. Recently, na-discover dito sa Tondo na
marami pala ang illegal connection ng tubig. Naalala niyo yun? Nabalitaan niyo ba yon? Nakatap sila sa tubo ng Nawasa na hindi dumaan sa metro. So, nung nagka-aberya, dahil itong mga nagtap na ito ay naniningil doon sa mga bahay na nilagyan ng linya, chinek nila, eksakto namang may nakakita na taga-Nawasa. So, na-discover nila na ang daming illegal connection. Yun ang sinasabi ko, pag maraming illegal connection, you are not properly connected. Kung marami kang mga paraan na tinutukoy at sinasabi sa buhay mo na nakakonekta ka sa Diyos, maaari sinasabi mo, religious ka. Hindi uubra yun eh. Kinakailangan you are directly connected to Christ. Amen? Dapat si Kristo ang pinagmumulan ng lahat ng bagay sa buhay mo because everything God does for you, in you and through you and with you, He does because of Jesus Christ. Wala nang ibang gagawin ng Ama kung hindi ito nauukol sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. So, ang gandang isipin, itong verse ito, babasahin ko sa inyo. Tignan ko kung anong pakiramdam nyo rito at naintindihan ninyo. Ephesians 1:3. All praise to God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly realms. Ilan daw ang spiritual blessing? Every spiritual blessing in the heavenly realms. Because we are united with Christ. Ang disparity niyan, sige, i-claim mo ikaw ay na kay Kristo. Pero ang Diyos ang nakakaalam kung totoo nakakonekta ka sa ating Panginoon kung ikaw ay totoong Kristiyano. Ang usaping ito ay wala nakakaalam kundi ikaw at ang Diyos eh. Pag ikaw ay hindi talaga totoong Kristiyano, huwag kang umasa. Dahil ang totoong Kristiyano ay nakakonekta ng tunay sa ating Panginoong Hesus. Ang itinitibok ng kanyang puso araw-araw ay yung pagmamahal at relasyon na meron siya sa ating Panginoong Hesus. Bakit? Kasi kilala niya si Jesus na si Jesus ang tanging tagapagligtas ng kanyang buhay. At si Jesus lang ang namatay sa krus para bayaran ang lahat ng ating kasalanan. Isipin mo yung ginawa ng Panginoon sa iyo, Bumaba siya sa lupa para iligtas ka. At binayaran niya ang lahat ng halaga para ikaw ay mabawi so that He will be able to redeem you by His precious blood. And all you have to do is to receive the free gift of connection, of salvation. Wala kang trinabaho sa lahat ng trabaho eh. Tatanggapin mo nila at kikilalanin mo yung koneksyon na ginawa niya mula sa Ama para kayo ay mapabilang sa kaharian ng Diyos. O isipin natin maigi yun dahil hindi siya nakabatay sa kabutihan natin o sa ating mabuting nagawa. Hindi ho yan ang basihan na binibless tayo ng Panginoon. Ulitin ko uli yan sa pangalawang pagkakataon. Kahit anong gawin nyo religiously, hindi yun ang basihan na kayo ay pagpapalain ng Diyos. Ito ay nakabase lamang kung kayo ay totoong Kristiyano at nakakonekta sa ating Panginoong Hesus. Sasabihin mo, mula ho nung pinanganak ako, wala akong nagawang mabuti. Hindi nga kailangan yung ginawa mo eh. Wala ngang bearing yung ginawa mong masama o ginawa mong mabuti. Dahil ang totoong dahilan, kaya ikaw ay pagpapalain ng Diyos, ikaw ay nakakonekta sa ating Panginoong Hesus. Mag-amen tayong lahat. Walang kinalaman dun yung kabutihan natin at kasamaan natin. Salamat nga sa Panginoon kung masama tayo at niyakap tayo at niligtas tayo eh. Di ba? Pero huwag natin maramdaman na kaya naman tayo niligtas dahil mabuti tayo. Yun ay biyaya ng Diyos para sa lahat. Walang pinipili na mabuti at masama. Lahat ay ibinigay ng Diyos ang pagmamahal niya sa sansinukob. Kaya, praise God, kahit sino ay pwedeng pagpalain ng Diyos. Amen. Salamat sa Panginoong Hesus. Tayo ay libreng makakatanggap ng lahat ng ginawa ng ating Panginoong Hesus when we are connected to Him. So God's blessings don't start with a principle. They begin with a person. You don't get His favor through legalistic religion, man-made rules, or worldly rituals. Sabihin mo sa akin kung ano ang ginagawa mo, sasabihin ko sa iyo, walang kinalaman yon sa pagpapala ng Diyos. Inihanda na ng Diyos ang kanyang pagpapala. Hindi ka pa man pinapanganak.
Ang problema, hindi mo pa nararanasan at nakukolekta magpahanggang ngayon because there is no recognition of your connection with the Lord Jesus Christ. Kailangan paigtiin mo yan. Paigtingin mo. Ngayon, sasabihin mo sa akin, ano ho ba mga practical na dapat kong gawin para malaman na ako'y na kay Kristo? O, halimbawa lang, hindi ka nagsisimba para masabing ikaw ay na kay Kristo. Amen? Paano makakasimba ngayon yung mga nasa baha? Hindi sila makakasimba ngayon eh. Nakalubog yung, ano bang lugar yung lubog palagi? Sa Malabon, di ba? O, doon hinuhugasan yung pansit na kinakain natin na pansit Malabon, di ba? O paano sila makakasimba? Kung ang basihan ay pagsisimba, walang kinalaman yun. Nagsisimba ka, hindi para maging Kristiyano. Kristiyano ka, kaya ka nagsisimba. At kahit sa sulok ng kwarto lang, ikaw ay pumikit at manalangin sa Diyos, nakikinig siya sa iyo. Hindi mo kinakailangan maglumuhod sa simbahan at gumawa ng mga ritual no, o mga religious rites na gagawin mo para sabihin mong ikaw ay naniniwala sa Diyos. Ang Diyos ay nakatingin sa ating puso, hindi sa ating mga gawa. Sa puso muna siya nakatingin bago tayo kumilos pa. The only way is through a relationship with His Son. So, kailangan meron tayo nito eh. 43 years na ako nangangaral. Sasabihin ko po sa inyo, ang tao, pabago-bago ng isip. Marami akong nakasama sa paglilingkod, mga pastor din. Nakasama kong matatagal ng mga Kristiyano, isang araw tumalikod sila, lumayo na sila sa Panginoon. Saan ka pupunta pag umalis ka sa Panginoon? Di ba? Kung iniisip mo na mas mapapabuti ka kung aalis ka sa Panginoon, nagkakamali ka. Pag ikaw ay nawala sa Panginoon, nawalan ka na talaga ng pag-asa at buhay. Kinakailangan tuloy-tuloy ang connection mo sa ating Panginoong Jesus. Romans 8:32, tignan po ninyo yung dakilang gawa ng Diyos. Ano? Since He did not spare even His own Son, but gave Him up for us all, won't He also give us everything else? Baga sa ano yan, ganito yan eh, yung ang ginawa ng kausap mo, binigay sa iyo yung susi ng bahay. Nasa iyo na yung susi ng bahay eh. Wala ka nang hindi pwedeng pag-arian doon sa loob ng bahay kasi binigay na sa iyo yung susi ng bahay. Parang ganun yun, nung ibinigay sa atin ng Panginoong Jesus, wala nang hindi maibibigay ang Diyos. At tinutukoy ko rito, hindi yung wants yung needs natin. Yung mga wants natin, siguro double blessing na lang ng Lord yun. Pero siyempre, walang hindi maibibigay yung Diyos sa iyo. Once ikaw ay nakakonekta sa ating Panginoon, you have all the riches in heaven in Christ Jesus. Yun ang pangako ng ating Panginoon. So, hindi siya magtatangi, hindi rin siya magkakait ng gusto niyang ibigay sa atin sa buhay na ito. So, bayad na po lahat eh. The cost of every blessing we receive is Jesus' sacrifice on the cross. Bayad na lahat. Nasakripisyohan na ng Panginoong Jesus yun. Kaya, minsan, alam nyo, yung pakiramdam natin na sobra-sobra na, Lord, yung natanggap ko. Sobra-sobra ng pinagpala mo kami. Ang totoo nun, bayad na lahat yun. Wala na tayong kinakailangan lingunin pa ron at babayaran. Binayaran na lahat ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? So, dito po, hindi po option na ikaw ay kumilala sa Panginoon. It is a must that you connect with the Lord Jesus Christ. Through His words. Siyempre, no? Through His words, through prayer. Through the body of Christ. Kinakailangan may sinasamahan kang mga mananampalataya na magpuprotekta din sa iyo at magmamahal sa iyo. So maraming paraan na tayo ay magsasabi na connected tayo sa ating Panginoon. Okay, number 2. You must learn to live by faith. Para maihanda ka sa pagpapala ng Diyos, kinakailangan matuto ka na mabuhay ng may pananampalataya. Mag-amen tayong lahat. Sino sa inyong naniniwalang meron kayong puso? Taas ang kamay. May puso kayo. Puti pa ang saging, may puso. Ano? May mga tao, walang puso talaga eh. Naniniwala ba kayo yung puso ninyo ay sa tagal ng panahon? Ako, I'm 65 years old. Hanggang ngayon, naniniwala ko yung puso ko nagpapump. Kasi nagigising pa rin ako sa umaga. Isipin, 65 years siya nagpapump.
Hindi ko siya nakikita. Pero tiwala ako sa gabi, pag natutulog ako, bukas ng umaga, ay magigising ako kasi napapampa din yung dugo sa aking buong katawan. Mag-amen tayong lahat. O, pag kumakain kayo, naniniwala ba kayo yung bitukan nyo, gigilingin yung kinain ninyo? Ha? Binubuksan nyo ba, sinasabi nyo, kumusta ka dyan? Ginagano mo ba? Hindi, it's by faith Hindi mo nakikita, pero naniniwala ka, may nangyayari. Hindi natin nakikita ang Diyos, pero alam natin nandyan siya. Hindi natin nakikita yung provision niya, yung blessing niya, pero alam natin nandyan yan. It's all about faith. Doon tayo sinusukat ng Diyos. Pag yung nagdududa na tayo, natatakot na tayo, doon medyo nawiwindang yung provision ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi tayo handa na tumanggap sa Panginoon. Iba talaga yung childlike faith na, ay, bahala si nanay sa akin. Mamaya kakain na uli ako. Yung anak niyo ba gano'n? Naniniwala silang kakain sila mamayang tanghali? Pakakainin niyo naman. Subukan yung wag pakainin. May mag-welga sa bahay niyo. Pero gano'n sila. Gano'n din dapat tayo. Yung tiwala natin. We don't see yung brain natin, yung puso natin, yung mga organs natin. But they are working. Because we believe that they are working. Kasi maayos yung pakiramdam natin hindi po ba? So, we often worry and get anxious when our needs aren't met. Sabi natin, napabayaan na ako ng Diyos. Pero ang totoo nun, meron siyang ibang ginagawa na hindi natin alam. He works in mysterious ways that we do not know and we cannot see. Pero sa bandang huli, ito ay sa ikabubuti natin. Halimbawa, pagsubok. Sino sa inyo rito ang nagpapasalamat sa Diyos pag kayo ay nasusubok? Ha? Sinasabi niyo ba, thank you Lord, namatay ang asawa ko. Ganun ba? Ganun ba kayo magpasalamat sa pagsubok? Di ba sinasabi ninyo? Ang hindi nyo alam, may programa ang Diyos. At minsan kailangan ng pagsubok para lalong mas gumanda ang ating pananaw sa buhay. Mas gumanda ang ating buhay. Kami ho ay, luma na itong sasabihin ko, narinig yun na ilang beses, pero ulitin ko lang. 10 kami magkakapatid, 2 taong gulang yung bunso namin nung namatay yung mother ko, age 41. Paano kami ngayon? Wala na kaming ina. Sa buong buhay namin, umaasa lang kami doon sa nanay namin dahil yung father ko, nung mga panahon na yun, medyo may katok Kaya hindi kami malapit sa father namin. Mother lang namin, tapos nawala pa siya. Paano kami? Kaya pala inalis ng Diyos yung mother ko para matuto kami magsikap magkakapatid. So doon kami gumawa ng para-paraan, diskarte, diyan magtitinda ng banana cue, tapos maglilinis ng bubong sa hapon. Pero isipin nyo, na-survive namin yun. Ako, naging contractor ako ng bahay na nag-umpisa lang ako bilang piyon. Pag tinanggal ni Lord minsan yung ating mga kinakapitan, inalis niya yung ating mga kaginhawaan, natututo tayong lumaban, natututo tayong gumawa ng ikabubuti natin. Kaya purihin ng Diyos at mayroong pagsubok na dumaan sa ating buhay. And we have to learn to live by faith. So, tanungin natin ating sarili, has the Lord ever failed me even once? Of course not. Di ba? Hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Kung tayo man ay dumadaan sa pagsubok, may mga nanonood sa ating ngayong umaga, dumadaan sila sa pagsubok. Lalo yung may mga karamdaman. Huwag natin niyang ikabahala o ikalungkot. Mas alam ng Diyos ang plano niya sa buhay natin. Tayo hindi natin alam. Amen? Si Pastor Jerome, paglingunin niyo po siya, kanina nakakatayo na siya ng medyo matagal, Saka nakakapagpakanta na. Going back 3 years ago, if I can still remember, wala na yung sumusuko na rin isip namin kasi nakahiga na siya ng almost 3 months. Nakatingin lang siya sa kesame dahil hindi siya makagalaw Di ba? Ayun pala, yun pang magpapatibay sa amin. Naging matatag kami sa mga pagsubok ng buhay. Siya naman, dahil hindi naman siya exposed sa kasalanan, dahil pinanganak yan sa Kristiyanong pamilya, doon naman siya sinubok ng Diyos. Walang pagsubok, walang temptation kagaya ng nasa labas. Pero yung temptation niya ay magrebelde sa Diyos. Bakit ganito, Panginoon? Minsan nagsasalita siya ng ganun Pero na-overcome niya lahat yun O, malulungkot ba kami? Dinaanan niya yon? Hindi.
nung hindi na namin alam kung anong maganda para sa kondisyon niya, kasi mga espesyalista na yung pinuntahan namin, wala sila magawa eh. Inatake siya sa puso. Nung inatake siya sa puso, naoperahan siya at gumaling naman, yung doktor pala niya ang nakakakilala sa isang mahusay na espesyalista sa mga joints. Kung hindi siya inatake, hindi namin makikilala yun. Parang nagkadugtog-dugtog eh. So, dinala namin siya ron. So, nakakailang buwan na rin siya. Unti-unti yung development niya na hindi namin nakita nung 13 years na ginugupo siya ng sakit niya sa buto. Oh, di po ba? Marunong ba ang Diyos? Amen. He has His own time and His will para kumilos sa ating buhay. Praise God. Kaya ano man yung ating pinagdaraanan, by faith, maniwala tayo na mas alam ng ating Panginoon ang ikabubuti natin. Si Abraham po ay hindi niya nakita ang bunga ng kanyang pananampalataya. Even the Old Testament saints, sa Hebrews 11. Pero hindi sila nagbago ng tiwala nila sa Diyos at paniniwala sa kanyang kabutihan. Ganon din po tayo, huwag tayong susuko kaagad. Huwag tayong bibitaw. Amen? Kahit anong pagsubok yan, pinagdaraanan natin. Mabuti ang ating Panginoon at mahal na mahal tayo ng ating Panginoong si Jesus. We will not be forgotten. Pag nakalimutan tayo dito sa mundong ito, may susunod na buhay na tayo ay gagantimpalaan ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya. So God blesses those who trust, obey, and believe in Him. And so many times in life, He uses our unmet needs to exercise our faith. Ibig sabihin, mas malaki ang pagsubok, mas malaki ang pananampalataya na hinuhubog sa iyo. Amen? Nung maliliit pa yung mga anak ko dito sa Fairview, bumaha. Hindi ko alam kung undo yun eh. Pero ang baha po niya hanggang bintana ng sasakyan. Mula umaga hanggang magtanghali, nandun kami, nakababad kami sa tapat ng malapit sa Mercury Drug dito sa Pure Gold. Naalala niyo yun? Kasi yung bandang unahan doon, baha talaga eh. Hanggang bintana ang tubig. Hindi na kami makalagpas doon. Tagal na namin nakababad doon sa unahan eh. May dumaan na truck, yung malaking truck, nilakasan ko ang loob ko. Sinundan ko yung truck. So, hinawi niya yung baha. Nandun ako, sabi ko, wag sana huminto yung truck. Hinawi niya yung baha. Nandun kami, nakatutok kami sa likuran ng truck. Hanggang malagpasan yung baha. Nalagpasan po namin. Although basa yung sahig ng sasakyan, pero nakalagpas kami. Itong nakaraang baha, bumaha dito sa barangay. Wala kang dadaan talaga, lubog yan, pati sa Flores de Mayo. Nakalubog din yan. So umikot kami, pumunta kami ng Bristol doon, papunta Regalado. It was really a wrong turn eh. Pumunta kami gano'n. Pagdating namin sa ama namin, gatuhod yung ano. So sabi ko, tuhod lang naman yan eh, dala natin yung Isuzu eh. Kaya yan. Kumana na po yung aking bunso doon. Kumanan na. Naguguluhan siya. Sabi niya, bakit tayo didiretso yan? Sabi ko, mababaw lang naman. Hindi ko alam, yung sa bandang gitna, creek pala. Yung creek dito sa Regalado. Ito na po, hindi siya humihinto. Kasi pag huminto siya, papasukin yung aming tambutso eh. Pero umusok na ngayon yung sasakyan dahil yung init na sasakyan na dikitan na ng tubig, umusok na. Sabi ko, hindi pa naman marunong lumangoy yung misis ko. Mababalo ata ako. Mababalo ata ako. Ang alam niya lang gawin talaga, uminom ng tubig eh. Kaya tiyak yan, pag nalusong kami doon, ubos ang baha. Diretso pa din ni Jamel. Di naman na kami makabuelta. Wala na talaga eh. Nandun na po kami sa bandang creek. Nakita ko na yung tubig sa bintana, tapos nandun na yung tubig sa paanan namin. Sabi ko, Lord, nagdaan na kami rito. Yung tiwala namin nasa iyo. Pero habang ganun, na-stress ako talaga eh. Pero naitawid namin. Pagbukas namin ng ito, naglabasan nyo, palakpakan yung mga tao. Ito pala mga taong nandun, hindi nila sinasawa yung dumadaan. Dahil yung pala ang hanap buhay nila, tutulak nila yung mga kakutsaba ng nature. To, mga pipirahan ka talaga eh. Di natawid na. It was a test really na, okay, natuto ka ba sa nagdaang pagsubok sa buhay mo? So yung confidence ko medyo nagiba ng konti doon kasi
Parang kagaya ni Peter, nakita niyo lumalaki yung alon, di ba? Doon nakita ko tumataas naman yung tubig, papaakyat na doon sa bintana namin. Ang lalim talaga, oh. Pero salamat sa Panginoon, saglit lang yun, natawid po namin. At purihin ang Panginoon. At sa Kanya lahat ng papuri. Natuto tayo na magtiwala sa Kanya kahit sa mga mabibilis at bigla na mga pagsubok ng ating buhay. So He uses our unmet needs to exercise our faith. If you believe, you will receive, sabi ng Panginoon, whatever you ask for in prayer. Ito na po, nasa pangatlo na tayo. You must develop a grateful heart. Sino sa inyo rito ang sanay magpasalamat pag tumanggap ng blessing sa Panginoon? Kahit maliliit? Meron kayong paubo-ubo na kayo, mukhang tatrangkasuhin na kayo? Nag-pray kayo kay Lord sa isip lang, Lord, pagalingin niyo po ako. Maya-maya nawala na yung ubo mo, tapos gumaling ka na. Nagpapasalamat ba kayo? May mga ilang miyembro tayo, may sakit ngayon Nalulungkot sila, hindi sila nakapagsimba. Nandito kayo ngayon. At kahit umuubo kayo, nandito kayo ngayon. Alam niyo, it is very hard to be grateful when you don't have any reason to celebrate. Di ba? Para ang hirap magpasalamat kung wala namang isi-celebrate. Meron bang dumating na pagkain? May dumating bang pera? May dumating bang tulong? Wala naman. Bakit ako magpapasalamat? Yun ang ating problema, kaya hindi tayo nagiging choice vessel o nagiging vessel of honor Hindi natin kasi kinikilala na sa Diyos galing ang lahat. O ngayon, bigyan ko kayo ng isang halimbawa. Dito po sa John 1:16 ang sabi, from the fullness of His grace, we have all received one blessing after another. Ano yung one blessing after another? Hindi ka pa nga nagpipray, nakatanggap ka na Ang natutuhan ko sa buhay ko bilang isang pastor, hindi ka hihingan kung walang ibinigay sa iyo ang Diyos. Amen? Never kong nakita na may hiningi ang Diyos na wala siyang binigay. Sa tuwing ang Diyos ay may hinihingi, meron siyang binigay. Kaya hindi ka pwedeng maputol sa pagpapasalamat sa Kanya dahil hindi mo pa man hinihingi, binigay niya na. Lalo sa usapin ng pagiging pagpapala sa iba, maging blessing ka sa iba, mamaya pag-uusapan natin yun. Pero ang sobrang believe ko sa Diyos na hindi mo pa sinasabi, di ba sinabi sa Matthew chapter 6, nananalangin ka pa lang, ipinagkaloob na ng Diyos ang iyong hinihiling. Teka, bakit niya ipagkakaloob? Wala pa nga akong hinihiling. Dahil ang Diyos nakatingin sa puso ng tao. Hindi siya nakabase sa sinasabi natin. Bagamat ang laman ng puso ay sinasabi ng ating mga bibig, siya ay nakatingin sa puso at alam niya ang totoong kailangan natin. So binibigay niya yung totoong kailangan natin, not our greeds, but our needs. My God shall supply all your needs, hindi greeds po. So God is the source of everything you have. Ang issue po dito ay issue of ownership and source. Kinikilala mo ba ang Diyos na may-ari ng lahat? Naniniwala ka bang sa Kanya galing ang lahat? Ibig sabihin, kung ano yung meron diyan sa iyo, sa Kanya galing yan. At dapat ipagpasalamat mo. Bigyan ko kayo ng maliliit lang na bagay. Bakit itinuturo ng Biblia na hindi wise ang mag-compare ng sarili sa iba? Because God has created you a unique being. Walang kagaya mo. Kung ikaw ay mukhang kabayo, walang kagaya mo. Ikaw lang nag-iisang mukhang kabayo. Ibig sabihin, may purpose yung pagkalikha sa iyo Bakit kaya sa dami-dami naman ang gagawin niyo sa akin, ginawa akong maliit? Tandaan mo, matuto ka kay Lilit Matias. Pero mo, ang liit-liit niya, pero sikat siya, di ba? Mahalaga sa atin yung maging mapagpasalamat para ma-discover natin ang disenyo ng Diyos sa ating buhay. Kaya pala ako nilikhang ganito. Kaya pala ako mabilis magsalita. Kaya pala ganito yung kahaba yung kamay ko. Kaya pala wala akong kamay at saka walang paa. Meron palang nais ang Diyos na gawin sa buhay ko. Kailangan ipagpasalamat mong lahat Amen?
At ang pagpapala ng Diyos ay para sa mga mapagpasalamat. Sorry po medyo hindi ko naman kayo sinisisi pero para sa ating lahat ito. Ang dami nakabinbin na pagpapala sa atin ng Diyos Sa totoo lang. Yung natutuhan ko na hindi mo pa hinihingi, binigay na ng Diyos. Nandiyan nakabinbin Pero bakit hindi natin natatanggap? Hindi tayo marunong magpasalamat. Pastor, paano ba ako magpapasalamat? Di una, kilalanin mo na siya ang may-ari ng lahat at sa kanya nang gagaling ang lahat ng bagay. Kilalanin mo. Kasi yung pagkilala, napakahalaga yun. Noong unang panahon, pag may mga haring umuupo sa trono, pumupunta yung mga may dala sila. Ano ba yung dala nila? Yung tribute. May dala silang tribute. Mga ginto, nakalagay na kung ano-ano. Iahandog nila sa harapan ng hari yon for recognition purposes. Para kilalanin yung hari. Ganon ka din. Pag umupo ka at manalangin, unti-unti mong isalaysay sa Diyos yung mga nasa buhay mo. Lord, salamat po, wala ako sakit. Salamat po. Nung isang araw yun, kasi maululawak iti apo. Nalulungkot ako, hindi ko nakita yung apo ko mga ilang araw na Sabi ko, salamat po, Panginoon. Ang gaganda ng aking mga apo. Talagang alam ng mga tao kanino sila nagmana. Di ba? Ang dami mong pasasalamatan Salamat po, ang bait ng aming bunsong anak. Isunat ti agtarakin kinyami. Ni bakit ko. Ano ba sa Ilocano yung mabait? Nasingpet. Kahit hindi siya singkit, nasimpet. Di ba? Ang dami papasalamat. Salamat, Panginoon, dahil yung misis ko ay malakas. Salamat po dahil marunong siyang sumalo ng kanyang asawa. Siya nagpupuno sa kanyang asawa. Ang dami yung pasasalamatan Salamat po at may mga miyembro kami na naging pagpapala para sa lahat. Ang dami pasasalamatan. Hanggang mapuno ang puso mo ng pagpapasalamat. Hanggang makorte siya ng mas malaki para punuan ng Diyos. Dahil hindi pinagpapala ng Diyos ang tao na hindi marunong magpasalamat. Amen? Pero pag ikaw ay natutong magpasalamat, nilalakihan mo yung sisidlan ng iyong buhay at pinupuno ng Diyos. Bukas ako yung magsasalita sa barangay. Kung may time kayo, umaten kayo. Kasi isi-share ko doon yung tungkol sa pagtanaw ng utang na loob. Tungkol sa mga politiko na humihingi ng boto pag nanalo na hindi naman marunong lumingon sa mga nagtalaga sa kanila doon sa kanilang kinauupuan. Anyway, worship is one of the ways we can show our gratitude to the Lord. Kaya may simba tayo ng Sunday Kanina habang kinakanta natin, ano bang title ng kanta na yun? Yung All My Life ba yun? All My Life. Ay, hindi pala. Ayun, The Goodness of God. Ang ganda ng kanta, lalo sa Tagalog. Pag inaawit mo yon, talaga yung puso mo, gusto mo magpasalamat sa Panginoon Pero alam niyo, napansin ko, hindi ko alam ang dahilan niyo bakit kayo pumupunta sa church. Sabi niyo, para mag-worship. Paano ka ba mag-worship kay Lord? Kakanta ka? Kay Mrs. ko narinig ito, sabi niya, when you come to church and praise God, you are praising God because of what He has done for you. But when you worship God for who He is in your life. Yan. So magkaiba yung praise tsaka worship, We have praise and worship. Magkaiba siya, pero yun ang dahilan natin kaya tayo nagsisimba. So, ano yung pagpunta mo rito? Dahil ba magaling ka kumanta, nagpipraise ka? Hindi po Ang totoo nung kaya ka pumunta rito, dala-dala mo yung naranasan mo ng 1 linggo na iniligtas ka sa baha, na muntik na may mangyari sa'yo, hindi nangyari, na ikaw ay tumalikod sa kasalanan, na ikaw ay lumayo sa tukso, na ikaw ay naging matibay sa pagsubok. Dala-dala mo yung patutuo na yon at yun ang ihahandog mo sa Panginoon dahil yung worship sa Panginoon nangangailangan ng paghahandog. So, nandito ka, sinasabi mo, hindi ka naman magaling kumanta, pero nandito ka, sinasabi mo, Lord, alam niyo po, natukso ako nung nakaraan linggo, itong nagdaan linggo, pero tinakbuhan ko po yun alang-alang sa inyo.
Hindi ko po pinabayaan na sumuway sa inyo. Ako yung naging matatag dahil ako ay nakakonekta sa inyo. Yun ang pagsamba sa Diyos, yung ganon. Hindi yung nagdulumuhod ka dyan, nagtatatalon ka. Hindi ho yung ganon eh. Ang pagsamba talaga yung may daladala kang iahandog sa Diyos. Lord God, punong-puno na ako sa asawa ko, pero bagamat ganon, minahal ko pa din siya. Yun ang totoong worship, yung pinipresent mo kay Lord, yung sakripisyong ginawa mo. Gusto ko nang tirisin yung anak ko. Konti na lang, Lord. Abot na abot ko na yung pamukpok. Pero salamat po at nagpigil ako at minahal ko ang aking anak. Yun ang magandang worship sa Panginoon. Di ba? Minumura na ako nung kapitbahay. Pero ang sabi ko sa kanya, God bless you. God bless you. Yun ang sinasagot ko lang sa kanya. Hindi ako nagmura. Hindi ko siya pinatulang. Sabi ko, pagpalain ka ng Diyos, kunin ka na. Mapalapit ka sa Kanya at sa Kanyang presensya ka pumunta. So when we worship, we recognize how undeserving we are and how gracious God is. Yun ang dahilan kaya tayo nagpupunta rito. May dala-dala tayong patutuo ng ating ginawa alang-alang sa pangalan ng Panginoon. Amen? Yung kakainin mo na lang, iaabot mo pa sa iba, itutulong mo pa. Yun ay worship eh. Di po ba? Yun ang totoong worship sa Panginoon. Kinikilala mo na sa Kanya naman galing ang lahat, hindi Kanya pababayaan. So, hindi yan tungkol sa pagkanta at pagsayaw-sayaw. Tungkol po yan sa kung ano ka naging sa paningin ng Diyos sa nagdaang mga araw bago sumapit ang linggo. Palapakan natin ang Panginoon sa amagang ito. Exodus 23:25, worship the Lord your God, and His blessings will be on your food and water. I will take away sickness from among you. Ang ganda ng mga pangako ng Diyos, ano? Pero bakit hindi siya nagmamat sa atin? Kasi wala naman tayong mapagpasalamat na puso. Tanungin ko kayo uli ngayon. Hindi ko naman kayo pinapahiya, pero tanong-tanong lang ito eh. Ano yung unang pinagpasalamat sa Diyos kanina umaga? Ha? Yung pagising ninyo? Siyempre, kung hindi ka nagising, hindi ka na rin magpapasalamat. Tepo ka na. Pero ang totoo niyan, bihira sa atin ang gumagawa nun. When you wake up in the morning, ang test kaagad sa'yo ng Lord, ano ang kinikilala mo na pinasasalamatan mo mula sa Kanya? That's how you prepare your vessel. Diyan mo inihahanda yung sarili mo sa pagbuhos ng pagpapala ng Diyos. Alam po ninyo, hindi naging madali yung paumpisa ko sa ministry. Ang hirap din eh. Although marami akong diskarte sa buhay, kaya kong magkalap ng pera, pero nag-concentrate talaga ako sa pagpapastor. Yun naman ang masasabi ko. Kahit sa aking anak, sinasabi ko palagi eh. Hindi ka pababayaan ni Lord, basta mag-concentrate ka lang sa paglilingkod mo. Hindi ho naging madali sa amin eh. Sa aming mag-asawa. Tapos si Mrs. kahit dentista siya, nag-quit na siya para mag-alaga ng aming mga anak at maging mahusay naman yung mga anak namin. So yun ang aming naging desisyon eh. Alam po ninyo, dumaan din kami sa panahon ng mga yung kagipitan. Hanggang may mga time talaga na nagpipray ako talaga na turuan ako ng Diyos ng karunungan. At binigay naman ng Panginoon. May mga taong ginamit ang Diyos ng panahon na yun na hindi ko inaasahan at hindi ko kilala. Kaya naisip ko talaga, sabi ko, Panginoon, ang ganda ng ginagawa mo talaga. Kasi ginagawa namin ng mag-asawa sa gabi, nagpapasalamat lang kami sa lahat eh. Hindi namin ma-mention kung ano yung pasasalamatan, basta sinasabi lang namin, salamat po sa araw na ito. At naitawid po namin ang araw na hindi kami totoong nangailangan, nabuhay kami. Salamat po sa kabutihan niyo, Panginoon. Yun ang napakaganda na ipagpasalamat natin sa Diyos. Okay, sa pangwakas, you must plan to share with others. Sabihin natin, share with others. Nagagawa po ba natin yon? To share with others? The more you share with others, the more God is going to bless your life. Ibig sabihin nun, ang pag-share pala ay pinaplano. Hindi siya bugso ng damdamin. Another preparation to become a vessel of honor and a prepared vessel. You have to plan to share. Yun ang nauna. Then comes
the blessings of God. Oh, ito po sabi sa 2 Corinthians 9:11. You will be enriched. Ano ba sa Tagalog ang enriched? Kayo ay pagyayamanin. Sinong gustong yumaman? Okay. Yung yaman na inisip natin minsan para sa sarili, pero hindi ho yun ang pakay ng Diyos. Sabi niya, you will be enriched in every way so that you can sometimes be generous. You can always be generous. Pwede bang always generous? May lumalabas sa reels na hindi ko gusto, yung sinasabi niya doon. Pag palagi kang mabuti, aabusuhin ka ng mga tao. Lolokohin ka ng mga tao pag bigay ka ng bigay. Sa akin, it depends. Depende yan sa kung kanino mo ginagawa yung iyong pagbibigay. Kung ginagawa mo yan sa Diyos, ang Diyos ang magagantimpala sa'yo, hindi ang tao. Kasi madalas, ang tinutulungan natin, yung hindi naman makakapagbayad eh. Pag ang tinutulungan mo, yung mga kabayad, nagpapapansin ka lang at tumingin ka ng dagdag na pabor sa tao. Pero kung tutulungin mo, yung hindi makakabayad sa iyo, hindi makakabalik, ginagawa mo yan sa Panginoon. Dahil sabi ng salita ng Diyos, He who lends to the poor, lends to the Lord. Di ba? Pag ikaw ay nagpahiram sa mahirap, nagpapahiram ka sa Diyos. Hindi naman makakabayad talaga sa iyo mahirap. Mahirap sila eh. So, kinakailangan paplanuhin siya. So, ano ang goal natin na tayo ay pagpalain ng Diyos? Ha? Ano ba ang goal natin para pagpalain tayo ng Diyos? Para magkamal tayo ng magandang buhay? Magkaroon tayo ng magandang bahay, magandang sasakyan? Yung ba dahilan kaya gusto natin pagpalain tayo ng Diyos? O gusto natin tuparin ang misyon natin sa maigsing buhay na ito? I was young then, but now I am old. I don't look like an old person. Sabi na iba kasi, mukha daw akong 45 eh. Totoo ba yun, Sister Lolit? Mukha daw akong 45, lalo pag bagong kulay yung buhok ko. Oh. Pero matanda na ako, I'm 65 eh. Oh. Sa totoo lang, yung bahay namin dati, gustong-gusto ko doon sa 4th floor, ano, sa 3rd floor. 3rd tsaka 4th eh, yung bahay namin eh. Gustong-gusto ko doon kasi sa hapon, akit ako doon sa prayer room, doon sa taas. Nakikita ko yung buong Lagro, pati yung SM, nakikita ko. Ganda, oh. Pero ngayon ho, Kalbaryo, pag nag-doorbell yung Lazada, bababa ka. O ano, may delivery ho. Tapos di muna niya sasabihin kung bayad na. Sabi niya, ito ho, para kay Jam. May bayad ho, akit na naman ako sa bababa. Hindi na kaya. Tapos si Mrs. naman sabihin niya, Daddy, wala nang gas, pakibaba yung tangke. Okay lang, walang laman yung tangke. Ang problema, pagdating nung nag-deliver, iaakit mo yung may laman. Ang bigat, hindi ko na ho kaya. Nawawala yung gandang lalaki ko pag nagbubuhat ako ng sobrang bigat talaga. Ang sakit sa katawan. Isang araw kong dinaramdam yung effort na magbuhat talaga. Kaya sabi ko, talagang ang Diyos marunong ang Panginoon eh. May panahon na yung lakas natin, gagamitin natin. Ipagpasalamat natin sa Diyos, nagagawa natin ng maraming bagay. Pero pag nag-edad na po tayo, yung utak mo na lang gagamitin mo tsaka damdamin mo dahil kailangan turuan mo yung nakababata na sila ay maging mapagpasalamat sa Diyos at magbahagi ng kung anong meron sila. Amen? O, ngayon, pinagpala ka ng Diyos. Bakit missing in action ka? Ha? Tapos dinadala mo lang yung kwento ng pagpapala sa mga bidahan. So, pabida ka ngayon. Sabi mo ako, may bago akong sasakyan. So, pabida ka. Ano ba ang intention ng Lord kaya tayo pinagpapala? So that we can always be generous. Generous sa sarili mo. Ay, dami kong pera. Makapag-SM nga at kumain sa masarap na pagkain na restaurant. Ganun ba ang dahilan? Kaya ka nagkapera? Hindi ho eh. Isama mo sa plano mo na maging mapagbigay ka sa mga nangangailangan. Amen? So, meron kang time, meron kang resources, meron kang skills, energy, or wisdom na pwede kang maging generous. Alin doon ang nagagamit mo? Ito pong tinatawag nating blessing of God is
generational eh. Alam niyo ibig sabihin ng generational? Minamana ng ating mga anak. Nakikita ng mga anak natin yung ating generosity tsaka pagiging stingy. Ano ba sa Ilocanong stingy? Naimot. Sabihin niyo sa katabi niyo, haan ka nga naimot. Oo. Ano ba mapagbigay sa Ilocano? Mapagbigayan. Ha? Tama ba? Generosen. Generosen, mapagbigayan. Sabi ng Psalms 37 verse 26, "For those who are always generous and lend freely, their children will be blessed." Ibig ba sabihin, magbabayad yung mga humiram doon sa mga anak natin? Hindi po. Ang blessing sa ating mga anak, nagkaroon sila ng magandang pag-uugali ng isang taong mapagbigay. Pag ang anak nyo ay madamot, manalaming na po tayo. Ibig sabihin, ginagaya lang talaga tayo ng ating mga anak. At kung sila ay magiging mapagbigay, marami pong pagpapala ang darating sa kanilang buhay dahil tayo ay naging magandang halimbawa sa kanila. Anyway, isang patutuon ng church natin sa 135 churches sa buong Pilipinas. Kasi under po natin 135 churches eh. 200 pastors yan. Ang atin pong church talaga, hindi siya maipagkakailan na napaka-generous na church. Palapakan natin ng Panginoon. Tuwing may pangangailangan sa ibang lugar, kunyari punta tayo ng Mindanao o pupunta tayo ng Nueva Vizcaya, natutuwa yung mga tao doon sa generosity ng ating church na nakapagbigay tayo ng tulong doon. Nakakatuwa, no? Bilang inyong pastor, natutuwa ako at proud ako na kayo yung aking mga kasama dito sa church na ito dahil napakaganda ng reputation natin sa body of Christ. Kinikilala talaga nila yung pangunguna natin dahil tayo ang pinagpala ng Diyos para maging instrumento ng pagpapala sa 135 churches sa buong Pilipinas. Palapakan natin ang Panginoon. So what we do today will prepare the next generation for the favor of the Lord. Psalms 112, verse 1 and 2. Praise the Lord! How joyful are those who fear the Lord and delight in obeying His commands. Their children will be successful everywhere. An entire generation of godly people will be blessed. Hindi lang yung mga anak natin eh. Pati yung mga kasama nila sa henerasyon nila ay mapagpapala ng buhay ng ating mga anak. Muli, salamat po sa inyong pakikinig. Pero bago tayo magwakas sa panalangin, ano ba ang kailangan yung pagpapala sa Panginoon? So, real talk na po tayo ngayon bago tayo mag-pray. Sino na ngailangan ng pera? Taas ang kamay. Taas niyo po kamay yung gano'n, tumingin kayo sa katabi niyo. Pag kailangan niyo po ng finances, ibig sabihin, wala kayong plano sa pagbibigay. Kasi yun ang binasa natin kanina. You will be enriched in every way so that you can always be generous. Lord, how can I be generous? Wala naman akong tatanggap. Subukan mo. You make a plan to be generous. And God will bless you. Amen? Sino ang nangangailangan ng health? Taas sa kamay. Health naman. Ha? Ako, yun lang ang hinihingi ko kay Lord. Sabi ko, Lord, isa lang po hinihingi ko sa inyo na maging malusog ako hanggang sa aking pagtanda. Maging malusog lang ako. Tapos, meron akong 10 million. Tapos, yun lang na mahiling ko eh. Meron akong pang-enjoyment of life. Kasi gusto ko ulit bumalik doon sa mga nilakbayan ko. Sabi ko siguro, gagawin ng Diyos yan na mangyari. Kasi this is a time of God's favor. Sabi ko, Lord, ayoko naman pumanaw sa mundo na may mga panghihinayang ako. Kaya sinusulat ko na yung aking bucket list. Nakita ni Miss, nagsusulat ako ng bucket list ko. Sabi niya, bakit? Sabi ko, hindi, subukan lang natin. Malay mo, no? Great opportunities. Kailangan nyo ng trabaho. Kailangan nyo ng business. Sino bang may ganong need? Taas sa kamay. Papanalangin natin. Relationship. Gusto nyo magkaroon ng revival yung relationship ninyo. Makapagpatawad kayo, mapatawad kayo, ma-reconcile kayo. Sino bang may pangangailangan ng ganon? Aminin. Taas ang kamay.
Okay. Yung panlima, spiritual revival. Feeling mo malayo ka sa Panginoon. Gusto mong maging close ka na uli ngayon. Because that's one of the many blessings of God. Yung ikaw ay mayakap niya uli. At feel mo talaga, mag-umpisa ka palang mag-pray, naiiyak ka na. Hindi naman sa emotional ka kasi nararamdaman mo yung presensya ng Diyos, dumadapo sa iyo yung kilabot. Di ba? Tapos nararamdaman mo, niyayakap ka ng Diyos. Revival ng buhay mo yun eh. Tapos ikaw ay tatalikod sa iyong mga kasalanan at ikaw ay magiging pagpapala sa lahat. Tumayo po tayong lahat sa ating pagbabakas sa panalangin. Salamat sa biyaya mo, Panginoon, sa umagang ito. Napakaraming dapat pasalamatan ang kagaya natin sa ating Panginoon. Hindi tayo mawawala ng pasasalamat. Punong-puno tayo ng pagpapala ng Diyos. If we do that, we begin to enlarge the vessel. It can be a vessel of honor, a choice vessel, o isang sisidlan na kapuri-puri sa Panginoon. Dakila at mapagpalang Ama, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa maraming pagpapalang aming natanggap noon, ngayon, at sa mga susunod na araw. Ngayon pa lang nagpapasalamat na kami, Panginoon, dahil ni minsan hindi mo kami pinabayaan. Kung nakita man namin, Panginoon, na parang nasadla kami sa dilim, naipit kami, hard-pressed, at minsan, Panginoon, parang wala ng pag-asa, yun po ay pagsubok mo lang upang lalong mapaganda ang aming tingin sa buhay. Salamat po sa mga nagdaang pagsubok ng aming buhay. Ngayon po, mas nai-enjoy namin ang buhay dahil nakita namin sa mata ng isang tao na dumaan sa pagsubok ang kagandahang loob mo kung bakit kami ay buhay pa ngayon at mayroong pag-asa sa buhay. Salamat po sa inyo. Maraming salamat sa buhay ng aming mga anak. Hindi man kami mayaman, kami ay masaya sa bahay. Hindi man kami, Panginoon, na natutumba sa mga bagay na pinagdaraanan namin, na-realize namin, Panginoon, na naging matibay kami sa buhay na ito at yan ay pinasasalamatan namin sa iyo. At buong pagpapakumbaba na kinikilala ka namin na may-ari ng lahat sa aming buhay at sa aming buhay. Maraming salamat po sa inyo. Itong aming samodalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. Amen. Maraming salamat, Pastor, sa napakagandang mensahe na kanyang pinagkaloob sa atin. Na tunay ngang ang Panginoon nating Diyos ay patuloy na nakatingin, hindi sa panglabas ang anyo, kundi sa ating mga puso. So, it's giving time ngayong oras na ito, ating gunitain ang lahat ng pagpapala na pinagkaloob sa atin ng Panginoon sa nakalaang linggo, sa kanyang pagliligtas sa atin na sa dumating na unos. Ang ating pong pagbibigay ng tithes and offerings ay sa mga lehitimong miyembro lamang ng Come to Jesus Community Church. Subalit kung kayo po ay hinihipo sa inyong mga puso ng ating Panginoon, ay malugod po naming tatanggapin para sa kanyang hubasan. Sige po, tayo po'y manalangin. Aming dakilang Diyos, maraming salamat po sa inyong katapatan, sa inyong kabutihan, sa inyong pagpapala sa amin, Panginoon. Mula noon hanggang ngayon at sa hinaharap, Panginoon. Salamat po sa lahat ng tinanggap namin sa linggong ito. May you, and we are offering our tithes and offerings sa inyo, Panginoon. Patuloy niyong pagpalain ng nakapagbibigay sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga negosyo, at ganun rin po sa mga hindi makapagbibigay, na kayo po ang patuloy na tumugon sa kanilang
pangangailangan sa kanilang mga buhay. Maraming salamat po sa lahat ng pagpapala. Ito po ang aming pagsamo at panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po ay makakaupo muna. Okay, a blessed Sunday to everyone po. Let's proceed to some announcements. Before that, let's greet happy birthday greeting to Jericho Gayod today. Andito pa siya. Happy birthday, Jericho. And also, July 29 tomorrow. Happy birthday to Rafael Reyes, Rebecca Royola, Brother Erwin Soliman, and Sister Ira Solpico. Happy birthday. On Tuesday, July 30, to C. Waban. Happy birthday. On August 1, we have Mar Bayog. Happy birthday po. Also on August 3, to Caleb De Mesa, Christian Gatchalian, and Bong Pedro. Happy birthday to all. We'd like also to greet a happy anniversary greeting to these couples, Brother Roy and Sister Christina Sabelo. Happy anniversary. Nandito po sila. Kaway-kaway po nandyan. On July 28, today pa rin, Jimmy and Mary Chris Guzon. Happy anniversary. Today again, Lester and Charmise Dada. Happy anniversary. On August 3, that's Saturday, also to Brother Rafael and Ana Reyes. Happy anniversary. Okay, inaanyayahan po ang lahat ng kabataan. Meron po kayong Tropa Fellowship on Sunday, today po, right after this service, July 28. Okay, wag na pong aalis ang mga katropa. And then we also, meron po pagpapatuloy ng ating midweek service with the title, The Promised Holy Spirit, Part 2. Okay, let's have an advanced reading sa John 14, verses 22 to 31, 15 to 26 and 27, 16 to verses 1 to 15. That will be on Wednesday, 7:30, midweek Bible study by Pastor Jerome po. Okay, we also have a new Sunday series from August to September, Practical Wisdom, Biblical Wisdom for all of life's tough situations. So yan po pag-aaralan natin sa buong August to October. Calling the attention of all the couples. Kaway-kaway na mga ka-couples natin dyan. Okay, see you again sa ating Couples Fellowship na may tema, Kausapin ang Panginoon Everyday. Kailan po yan? That will be on August 11, 2024 with a minimal amount of 200 pesos per couple na po yon para sa food. Okay? So yan, again, August 11. See you mga ka-couples. And, okay, we also have an important announcement sa mga kalalakihan. Noong nakaraan, nagkaroon po ng Women's Convention or Women's Seminar, Convergence. Ngayon naman po, para sa kalalakihan, okay, meron po tayong MRCP NCR Men's Convergence 2024 with the theme Momentum. Okay, for CDJ La Group, please register to or contact Pastor Ed Falyesgon. Saan po ito gaganapin? Sa Boso-Boso Highland Resort and Hotel Antipolo. That will be on August 24, Saturday, from 7 a.m. to 5 p.m. with the registration fee of 1,200 pesos. Okay, for that would include food and t-shirt. Okay, another announcement po, wala po dyan. We will also have water baptism on August 4, Sundays, after the Sunday service. Sino po yung a-attend? Those na mga nakasama sa REACH program until the Grand Day. Sino po? Taas po ang kamay. Sino po ang sumali sa, sino po nag-REACH program? So there will be water
baptism on Sunday, please bring pampalit, mga damit na pampalit after the water baptism. Okay? For more information, please contact or just feel free to approach Sister Babes. Nandun po siya sa likod. Okay? A blessed Sunday to everyone. Please, may I request everyone to stand? Praise God. Sabihin po natin muli, thank you, Lord. One more, thank you, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Purihin ka sa inyong kabutihan sa amin. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me. For all you've given to me. For all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a grateful heart, with an outstretched arm, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Mga kapatid, itaas natin ang ating kamay. Tayo'y manalangin, butihin naming Ama sa langit. Maraming salamat sa mabiyaya mong salita na muli pinaalalahanan mo po kami na kami yung mga anak at palaging nakaangkla sa aming Panginoong Hesus. Na ang biyaya ay tunay na galing sa iyo, hindi nakadepende sa aming kabutihan o aming kasamaan. Mabuti na lamang, Panginoon, at ito ang inyo pong dinisenyo para sa amin. Kung hindi, Panginoon, kami ay kaawa-awang nilalang. Ngunit, Lord, you are so good. Thank you for your goodness. Thank you for your faithfulness. Mga kapatid, dalhin ninyo ang pagpapala ng Diyos. Dalhin ninyo ang mensahe sa umagang ito na patuloy tayo na nakaugnay sa ating Panginoong Hesus. Patuloy naman ang palataya, maging malalim sa pananalig sa Panginoon. At nawa, palagi tayong magpasalamat. May we count all our blessings every day, and may we be grateful in all of our ways. At patuloy na dalhin ang pagpapala sa ating mga anak. At nawa, gamitin din sila ng Panginoon maging pagpapala sa mga tao sa kanilang paligid. Purihin ang Diyos, purihin siya, dalhin ninyo ang mayamang biyaya ng Diyos sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Lahat magsabing, Amen. Praise God. Bago po tayo uwi, samahan nyo kaming kumanta sa Panginoon. Ulan ng pagpapala ngayong linggo. Let's clap our hands. Ay luluhod at sa inyo ay sasamba ang iyo. Diringin ang pagkato'y iyong pag-agaling. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala.
niluluhod at sa iyo ay sasamba. Kami ay iyong diringgin at ang bayan ko inyong pagagaling. Sa bayan ito, O Diyos, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala. Sa bayan ito, O Diyos, O Diyos. Sige po, maghanap po kayo ng kapartner bago tayo umuwi. Magharapan po kayo. Tapos pauulanin natin sa kanya. Are you ready? Ulan, ulan, ulan. Hey, hey, hey. Come on. Ulan ang pagbabala. Find another partner. Come on, another partner. Paano naman yung nasa kabila? Another partner. Hey, hey, hey. Okay, last partner. Isa pa. Ulan ang pagbabala. Sige po, kantahan natin muli ang Panginoon. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala. Sa bayan ito, Diyos. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala. Sa bayan ito, for the last time, ulan, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala. Sa bayan ito, Diyos, O Diyos, O Diyos, O Diyos. Hallelujah! Palakpakan po natin ang Panginoon. God bless you. See you next Sunday. Yung mga tropa po, meron kayong youth service. So please stay here. Yan.